Magandang gabi po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika live para sa mga friends ko sa Facebook at syempre doon sa mga nag-aabang lagi, yung mga followers ko dito sa Facebook at yung mga subscriber ko sa YouTube, syempre Team Replay. Pasensya na po at gabi na. Gabi ngayon, nanibago siguro kayo dahil inaasahan nyo umaga ako magla-live. Hindi po tayo nakapag-live kanina kasi may mga inasikaso po tayo. Pangkaraniwan po talaga umaga tayo. Pero ngayon, sabi ko, ihahabol natin ngayon Lunes ng gabi. Lalo't lalo na't ngayon ay bisperas ng impeachment hearing ni Sara Duterte sa House Justice Committee bukas. Bukas, abangan po natin. Mapapanood po natin yan live sa YouTube, sa video streaming. Pero ngayon, bisperas, usually pag bisperas ng piyesta, may mga ganap na nangyayari, hindi ba? Ako nung bata pa ako, pag piyesta, kunyari, May 25, yung piyesta sa aming bayan, May 24, ang namin nang nangyayari. Yung mga nagluluto na, naamoy mo na yung mga niluluto sa backyard ng mga bahay, di ba? Andun na yung mga sumang ibos, andun na yung kung ano-ano, mga kinakatay na baboy, yung mga narinig mo na yung mga pag yung mga yung mga ingay, yung mga nagpaparada na yan, okay? So pag bisperas maraming ng ganap at talagang maraming ganap ngayong araw na ito at dito mga huling araw. Nakita naman natin sa ngayon ay talagang todo bigay ang mga DDS, di ba? Talagang grabe ang kanilang ginagawang mga theatrics. Of course, alam naman natin kung paano nila ginamit ang karapatan nila magsalita para manlinlang, 'di ba? Alam naman natin kung paano nila yung bali-balita na patay nila daw si BBM, 'di ba? Na pinatulan ng mga DDS supporters. At pagkatapos ay nasa ospital na daw, nasa St. Luke's, may sakit, may cancer, 'di ba? Yung mga ganitong mga patikada na parang ako nung narinig ko 'yan, sabi ko, ay nako, nagdo-double time 'tong mga 'to kasi hindi umubra yung kanilang mga ginawa, 'di ba? Andiyan yung issue ng maleta, andiyan yung issue ng ah, TRO, 'di ba? Tapos 'di ba yung tapos ngayon syempre kung ano naman sinasabi nila. Hindi na sila consistent, 'di ba? Yung isang linggo gusto nilang ipa-TRO ang ano ang impeachment hearing. Kung ano-ano mga sinabi, 'di ba pinag-usapan na natin. Tapos ngayong linggong ito sasabihin nila, ay weak naman yan, mahina naman ebidensya nila eh, 'di ba? Talaga namang mananalo si Sara Duterte dito eh, 'di ba? At yang si Ramil Madriaga, ano yung weak link yan, 'di ba? Eh kung gano'n eh bakit ba nagpa-TRO pa kayo? Hindi ba? Ano yung bagong script ng Telefantasya nyo? Hindi ba? Parang sobra-sobra, 'di ba? Ano yung mga bolang kristal ninyo na hindi natin maintindihan kung saan galing. Ano ba 'yan? Apoy, brilyante ba 'yan o kung ano-ano, 'di ba? Parang ah, ah, iisipin mo lang, ano bang iniisip ng mga DDS? Lahat ng taong tanga, hindi ba? Lahat ng tao tanga. Yun ba ang akala nila na para bagang yung parang sabi ko sa sarili ko, yung mga nangyari ngayon sa mundong ito, yung paghihirap natin sa ngayon, yung krisis natin sa langis, kagagawan ito ng isang baliw eh, si Donald Trump sa Amerika. Tingnan mo yung mga pinagagawa ni Donald Trump, pati ang Santo Papa, inaaway na ngayon, di ba? Talagang wala na sa tamang hulog. Kaya magsilbing babala sana sa atin yan sa 2028, mamili naman tayo. Kung makalusot man si Sara Duterte sa impeachment ngayon at tatakbo siya sa 2028, ay kailangan munang pag-isipan natin. Kasi tingnan mo naman ang Amerika. Ang mga Make America Great Again Republicans, gusto nilang i-own ang mga liberals. Galit sila sa sistema, galit sila sa gusto nilang i-drain ng swamp, gusto nilang linisin ang sistema. Galit sila. Ay katulad ng mga DDS, galit lagi. Ay hindi ba ano ba ngayon ang kanilang nilaunch na ano na tawag nito? Nilaunch na ngayon, Rage. Di ba parang Rage? Oh, internet connection ko daw unstable. Di ba? Parang Rage. Dahil para sa accountability. Accountability, accountability may ass. 'Di ba? Anong accountability pinagsasabi nyo dyan? Ito tapos ngayon si Sara Duterte, ayaw nyo ipa-hold accountable.
'Di ba? Alam mo sa totoo lang tapos natawa pa ako dahil yung point na I think these people are already, trying to come up with a narrative that is no longer logical and consistent. Tamo, nung isang linggo gusto nilang ipa-TRO ang gusto nilang kung anong mga sinabi sa Korte Suprema. Tapos ngayon, ay madali lang naman yan. Talagang malulusutan niya yung Sara Duterte at itong si Ramil Madriaga ay weak link. Kung ano lang ba't gusto mong ibang TRO? Ganun mahina pala ang kaso. Mahina pala si Ramil Madriaga at walang kasalanan si Sara Duterte. Ba't hindi nyo na lang harapin? Di ba? Kung ako yun, alam ko mahina ang kaso ng kabila, may haharapin ko, magyayabang ako doon, haharap ako sa committee ni Jerwin Ruiz doon. At ipamumukha ko sa kanila, mali ang ginagawa ninyo, right? Pero kung ano-ano mang sinasabi ngayon, parang ang point ko dito, it's no longer logical. And then ngayon, si Man Scarpio, yung asawa ni Sara Duterte, di ba, sinabpi na yung ITR nila, income tax return. Ngayon, tumakbo sa RTC at gustong ipa-TRO yung sabina. Parang sabi ko, abogado si Man Scarpio, di ba? Dapat alam niya na ang impeachment ay isang constitutional process. At hindi sa tingin ko walang matinong regional trial court judge ang ipapatigil yan o ipapatiro ang sabina in connection na ng impeachment proceeding. Buti kung ordinaryong sabina lang yan sa hearing ng in-aid of legislation. Impeachment ito, constitutional process ito. Di ba? Ito kasing Supreme Court kung ano-anong ginawa na nanghialam talaga eh. Kaya tuloy ngayon, lumalakas ang loob ng lahat, takbo ng takbo. Kaunting kibot, tumatakbo sa Korte Suprema. Buti naman natauhan ng Korte Suprema, hindi nagbigay ng TRO. Di ba? Kasi pinaliwanag ko na nga sa inyo, tama naman siguro makialam ang Korte Suprema tungkol doon sa isang beses lang pwedeng magkaroon ng impeachment proceeding kasi nasa saligang batas yan. Pero other than that, wala na dapat pakikialam na gawin ang Supreme Court. Maliban lang kung talagang inabuso ng House ang kanilang kapangyarihan. Hindi na inabuso, sinusunod na nga ang sinabi, magkaroon ng hearing, bigyan ng due process. Di ba? Ito si Mans Carpio, tatakbo sa RTC, sa Regional Trial Court ng Quezon City para ipati-RO yung sabina ng House Justice Committee. Hindi po yung ordinaryong sabina. That was in aid of an impeachment proceeding. Di ba? Tapos kung ano yung mga narinig mo, na, 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 it's really that maliban doon, gusto lang guluhin ang issue, di ba? Nagrarally ngayon sa harapan ng Supreme Court yung mga supporter ni Duterte na ibasura na yung impeachment. Akala ko ba mananalo si Sara Duterte? Akala ko ba mahina ang kaso ni Madriaga? Ba't yun nagrarally sa harapan ng Korte Suprema para pigilan ng Supreme Court? Para pigilan ng Supreme Court ang House? Apparently, these people are not in a group chat. They are apparently scrambling, right? Ay naku, sa sinasabi ko sa inyo sa totoo lang. Ito yung point ko talaga na parang sabi ko nga, bukas magkakaalaman tayo. Kasi wala naman TRO. Alam namang maglabas ng TRO ngayong gabi. Hindi ba? Talagang magre-rebelde ng, talaga ako, mumurahin ko talagang Korte Suprema pag ginawa nila yun. Sabi nga, makukontempt ako, fine. Because if they do that, that's contemptible. Pero sa tingin ko, hindi eh. Matino pa naman ng Korte Suprema sa tingin ko. Tama naman yung ginawa nila na manghimasok pagdating doon sa issue ng once a year lang pwede ma-impeach kasi nasa Constitution yan. Pero maliban doon, hindi na dapat nakikialam. Wala na dapat pakikialam. At sana tuloy-tuloy na yan. Kasi ang taong bayan, matagal ang gustong nating malaman ng totoo. May nilabas na survey ang numero, WR numero, 58% ba? O 48% ng mga Pilipino, 58% ayaw sa impeachment. Pero malaking porsyento din yung hindi alam kung ano yung mga detalye ng mga kaso. Syempre, iba naman yung ibig sabihin ng ayaw mo siyang panagutin kaysa doon sa ayaw mo sa impeachment, baka gusto mo siyang panagutin sa ibang bagay. But I think this is not an issue of popularity eh. Hindi naman ito issue ng botohan.
Opinyon lang yan ng mga tao, pero ang importante dito, ito ay isang prosesong konstitusyonal. O, so ngayon, ang sabi nga ni Representative Antonio Tino, baka naman kaya ginawa ng PDP Laban na presidente na nila si Sebastian Duterte. Kasi may plan B na sila kasi nakikita siguro nila na mukhang delikado. Ayan, internet connection ko na naman daw unstable. Ano ba yan? So anyway, bago pa ako maputulan ng internet, abangan natin bukas. Pero talagang daming mga ganap ano. Talagang parang nagpapanik na talaga ang mga DDS at ang Duterte supporters at saka ang Duterte mismo. I think they are trying, so ito pala, pabalita pa si Gloria Macapagal-Arroy kung palitan yung merong coup sa House. Na para bang ganun na ba sila ka-desperate talaga? Buti na lang, sabi nung aling maliit, hindi totoo yan. Wala akong kinalaman dyan. Well, I don't know. Maybe it's true na wala siyang kinalaman. No? Maybe talagang may plano, kaya lang hindi nag-click. Kahit kaunti lang ang sumuporta. 30 lang daw, balita ko. So, syempre, they're just going to have an escape route. Alam mo, 2 taon pa si President Marcos. Kahit gusto man siyang mamatay nito mga taong mga ano, kahit yung kapatid niya, ito sa Amy Marcos talaga wala, ano na to I'm totally, wala sabi ko lahat ng, yung lalong bumaba ang mababa ko ng pagtingin sa kanya. Pinapababa lang niya lalo ang mababa ko ng pagtingin sa kanya. Kasi parang, what happened to her? Hindi naman siya ganyan eh. Siya ay matalino naman eh. Ano yung paninibugho? Tama-tama nga yung kanyang ano, yung kanyang pagsali, yung rage pot. Ano ba yun, inggit? Ano ba yun? Pinangakuan siya na siya magiging presidente, tapos hindi tinupad. Parang para ang iyong kapatid ay ganyanin mo. Anong klase kang kapatid? Senator Amy Marcos. For a sis, if one has a sister like you who need enemies, 'di ba? Buti na lang ako kahit may mga problema kami magkakapatid, wala kaming ganyan, 'di ba? Hindi ko man sinasabing perfect dapat ang mga pamilya, pero yung bang ah, hindi ka dapat nangunguna sa pagsira ng kapamilya mo eh. Hindi ba? Gawa lamang ng politika. Ano ba pinakain ng mga Duterte dito kay Amy? Hindi ba? O yun, lumabas na naman siya kanina. Nasabi niya talagang totoo naman daw may sakit si BBM. Eh tuloy nasabihan siya ni Ante Claire na salot, di ba? Kasi wala. Totoo naman talaga hindi naman kayo nagkita ng matagal paano mo nasabing pumayat, di ba? O whatever. Ayun, tuloy si BBM napilitan tuloy ngayon na magtakbo. Napilitan mag-jumping jack para lang ipatunayan nagalit tuloy yung mga press nung pumunta sa Bataan. Di ba? Imagine pagbintangan ng mga DDS na ano na itong na stage lang yung nangyari sa Bataan. They really wanted the narrative to fit reality to a point that they begin saying things that are so illogical and frankly stupid. Kabubuhan na talaga, katangahan na talaga eh. Hay nako, magalit na kayo kung magalit, 'di ba? Imagine, ah, yung bang sabihin na talagang nagpapanggap lang yang mga yan ay stage yung 1 taon pa yan. So tuloy ngayon, pati yung mga cameraman, pati yung mga media na naandun, yung Malacanang press corps, ay parang kinulapulan mo na ng pagbibintang na parang nakisama sa pagsisinungaling. Di ba? Para lamang mapagsilbihan ang interes ng mga Duterte. Ganun na ba talaga tayo bilang bayan? Sobra na ba tayo naghanap ng mga bayani? Tutularan ba natin ang Amerika? Na dahil sa kanilang puot, sa mga liberal nila na Democrat, sa puot nila sa sistema, naghalal sila ng isang taong baliw, katulad ni Trump. Tingnan mo ngayon lahat ang ginagawa sa atin. Pati tayo apektado ngayon. Di ba? Ganyan na rin ba kayo mga DDS? Ganyan na ba kayo? Ano ba ang meron si Sara Duterte na matalino? Nakita nyo? Matalino ba yun? Alam mo, di ba kinento ko sa inyo nung unang napakinggan ko yan? Maaring yung ama merong talino eh. Kahit paano kahit ganun magsalita si Rodrigo Duterte, you can still see that he has some brilliance at least in the brain. I admit that he's he has some intelligence.
Pero itong anak pambihira, Diyos ko, Panginoon ko. 'Di ba? Nung unang marinig ko yung nagsalita dun sa Society of Filipino Foresters sa Davao noon parang una pa lang nabanat talagang sabi ko, "Oh my God." Bigla ba namang sabihan, sa harapan ng mga forester, hindi ko akalain ang forester pala may ganito palang kurso. Parang sabi ko and she even said it like patuya. Ikaw yung guest speaker. Mula nun, sabi ko, "Ay naku, forget it. This is a woman I'm not going to vote. She's overhyped." Maaaring yung tatay meron pang kaunting brilliance pero itong anak na 'to, naku. Tapos ngayon si Sebastian Duterte ang gagawing presidente ng PDP Laban, na para bagang gano'n na talaga gusto nila they're looking for images, they're not looking for quality. They're not looking hindi ko well, he's the mayor of, Davao, as a vice mayor naging mayor siya. Minamanan niya yung kanyang posisyon. Tapos ngayon gagawang presidente ng isang political party. Sabi nito ni Antonio Gueño, ginu-groom na yan dahil baka nasa plan nila na baka nga si Sara ma-impeach o hindi gobyerno sila dapat pamalit. Na para bagang wala nang iba na pwedeng tumakbo kundi galing sa pamilya Duterte. Di ba? Hay nako, abangan bukas. Pero ngayon, tiyak marami nang hindi nakakatulog ng mga DDS. Bukas masaya ito. Ako, hindi pa rin wala naman, suntok sa buwan, na maaaring talo pa rin niya sa Senado. Pagdating sa Senado andun yung kanyang mga kakampi, wala tayong magagawa dun. Pero yung lumabas lang ngayon, magkaroon lang ng hearing, lumabas lang yung mga ebidensya, masaya na ako dun, 'di ba? At as usual, hindi ko inaasang dadating si Sara Duterte, pero akala niya kasi ito ay House hearing lang, ito impeachment proceeding. 'Pag wala siya dun, hindi niya mare-rebut, 'di ba? Anyway, sa Miyerkules na ulit tayo mag-uusap. Sa Miyerkules umaga na tayo mag-uusap at pulitika. Pasensya na po at ginadi tayo. Sana nakapagturo ko yung kaisipan, haplos kami ang puso at napabaga akong panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay? Sige. Gabi na. Dito sa Pilipinas. Lagi sinasabi, UP naming mahal, ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasa man kayo sa mundo. Sa ngayon, lalo na doon sa mga team replay. Bye for now. Talk to you Wednesday. Mwah!